and City Council. Ladies and gentlemen, our Madam Chair, Presiding Officer, Vice Mayor, Stephanie Teves Wong. Maraming salamat po. Sa ating iginagalang na ama ng lungsod ng Muntinlupa, Mayor Rufy Biazon, sa aking mga kasamang lingkod bayan na bubuo sa ikalabang isang konseho ng ating sangguniang panglungsod, sa ating mga panauhin ngayong umaga, mga minamahal kong kababayan, ang sandaling ito ay hindi lamang isang katuparan ng aking naging adhikain, kundi isang pagtugon sa mga naging panawagan at mga pangarap ng ating mga kababayan. Ang muling tumindig sa iginagalang na silid na ito, na minsan na ring naging saksi sa lahat ng aking pinagdaanang hirap at tagumpay bilang miyembro ng kapulungan ng Sangguniang Panglungsod. Hayaan po ninyo ako na isama kayo sa maiksing pagbabalik-tanaw sa aking pagsisimula bilang isang lingkod bayan. Sa murang edad na 25, tumugon ako sa kahilingan ng aking pamilya na ipagpatuloy ang nasimulang paglilingkod ng aking kapatid, Dan Henry, at ng aking lolo Mel na minsan na ring naging bahagi bilang miyembro ng sanggunian, at ng aking lolo Danny na noong panahon na yon ay naglilingkod bilang punong barangay ng Putatan. May takot man o pangamba, tinupad ko ang kahilingan ng aking mga kabarangay sa Putatan at mga kababayan sa Distrito 1. Naglingkod ako ng buong katapatan bilang isang konsyal sa loob ng 9 na taon. Mula 2013 hanggang 2019, mapalad ako na pinagkatiwala sa akin ng ating mga kasama sa konseho at ni Mayor Jamie R. Fresnedi, ang isa sa pinakamahalagang komite dito sa ating sanggunian, ang Komite sa Edukasyon. Sa pamamagitan nito, naging katuwang ako sa pagbabalangkas ng pinakamalalaking mga programa at proyekto para sa higit na pagpapaunlad sa sektor ng edukasyon. Bitbit ko sa aking puso at isip na isa itong hamon na maaari akong makatulong sa pangarap ng bawat magulang para sa kanilang mga anak. Dahil dito, naging bahagi ako sa pagbuo ng napakaraming mga pangarap ng mga pamilya, ng mga guro, at higit sa lahat ng mga kabataan na minsan iminulat sa realidad na ang edukasyon ang pinakamabisang sandata laban sa kahirapan at ang tutugon sa kanilang mitiin na magandang kinabukasan. Tunay na isang biyaya para sa akin na maging isa sa mga instrumento upang ito ay maging isang katuparan. Alam ng Diyos ang laman ng aking puso. Tumagos ito hanggang sa ating mga kababayan. Sa panahon ng pagtatapos ng aking 3 termino bilang konsehal, nagpatuloy ang pintig ng nag-aalab na damdamin. Nais ko sana noon na ipagpatuloy ang pagtugon sa tawag ng serbisyo publiko. Ngunit, tila hindi sang-ayon ang panahon. Tila idinisenyo ako na pansamantalang lumiban at maglaan ng aking oras sa pagbuo naman ng aking munting pamilya. Taong 2022, pansamantala akong nagpahinga bilang naging Citizen Fanny, ang inyo pong Consi Fanny. Ibinuhos ko ang aking oras at panahon sa aking asawa, sa aking mga anak, at sa aming mga munting negosyo at hanap buhay. Ngunit ang pansamantalang pamamahinga ay muling kinulbit ng tawag ng serbisyo publiko. Taong 2023, kinailangan kong tumugon. Sa pagkakataong ito, para naman sa pangangailangan ng aking ama. Wala naman sigurong isang anak ang hihindi sa kahilingan ng kanyang sariling magulang. Dinala ako ng mga alon sa baybayin ng bayan ng Nauhan sa lalawigan ng Mindoro, ng Oriental Mindoro. Naglingkod ako sa loob ng halos 1 taon bilang tagapangasiwa ng pamahalaang bayan. Ang Nauhan, mukha ng isang lugar na napakarami pang mga pangarap. Malayo sa anyo ng progresibong lungsod ng Muntinlupa. Ngunit kakabit nito ang mayamang biyaya ng mayabong na kalikasan na maaari nilang magamit para mapaunlad ang kanilang sariling mga pamilya at kanilang bayan. Dito mas namulat ako
na ang paglilingkod sa pamahalaan ay hindi lamang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan, kung hindi isa ring pagsunod sa mahalagang utos ng ating Panginoon. Igalang at pakamahalin natin ang ating mga magulang at tayo ay kanyang pagpapalat. Water break. Hindi, girl. Tunay ang pangako, bagamat may kaakibat na sakripisyo, buong husay kong nagampanan ang aking trabaho. Reward na siguro yon para sa akin ng Diyos. Never ever doubt a woman's instinct. Sa loob ng maiksing panahon na ako ay nagserbisyo sa probinsya ng aking lolo, patuloy akong kinakatok ng ating mga kababayang Muntinlupeño na maaari pa akong muling magbalik bilang lingkod sa mahal nating lungsod. Oo, minsan sumagi sa aking isipan, maayos na ang aking trabaho sa pagtulong sa aking ama. Ngunit dahil na rin siguro nakakabit na ang aking mga ugat sa lugar kung saan ako pinanganak, lumaki, nag-aral, bumuo ng aking sariling pangarap, at nabiyayaan ang pambihirang pagkakataon na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Hindi nawaglit sa aking isip na kailanman hindi ako maaaring tumalikod sa mga Muntinlupeño na nagbigay sa akin ng kanilang mahalagang tiwala. Malakas ang mga tinig na nagsasabi, kailangan ka ng Muntinlupa. Baka isang babae ang uukit ng panibagong yugto sa kasaysayan ng lungsod ng Muntinlupa. Ilang gabi ko itong taimtim na ipinalangin, pinag-isipan, ikononsulta sa aking mga magulang, malalapit na kamag-anak at mga kaibigan. Mayroong nagsasabi at nagtatanong na bakit. Sigurado ka ba dyan? Mahirap ang gusto mo, pag-isipan mong mabuti. Ngunit nung dumating ang mga huling araw ng filing of Certificate of Candidacy, isang boses lamang ang aking hinintay at nais marinig. Ang payo at sagot ng aking lolo Kapdan. Ang aking tanong, Lola, laban ba tayo? Mabilis ang kanyang naging sagot, laban. Ito na ang aking hudyat. Ibinigay sa akin ng Diyos ang tugon sa aking mga dasal. May isang taong nagtiwala sa akin na kaya kong lumaban. Baon ng dalawang bagay, pinasok ko ang pinakamabigat na laban. Bit-bit ang tiwala at pagmamahal ng aking lolo, ng aking pamilya at ng mga nananatiling tapat na kaibigan, supporters at mga kababayang Muntinlupeño. Buong tapang akong pumasok sa isang laban na alam kong taong bayan lamang ang aking aasahan. Hindi nila ako binigo, parang bit-bit ng hangin ang init ng kanilang tiwala at pagmamahal. Masaya akong pinapapasok sa kanilang tahanan, niyakap na para bang isang anak na kanilang hinanap at na-miss. Ramdam na ramdam ko ang kanilang pagsuporta sa aking mga simpleng adhikain at naniniwala sila na hindi ko sila bibigoin. At hindi nila kailanman nalimutan na minsan nakatulong ako sa kanilang mga pangarap. Kumapit sila at nagtiwala na isusulong ko ang isang bukas para sa lahat, transparent at makataong paglilingkod na maimalasakit. Hindi sila bumitiw sa laban, sila ang aking pinakamalakas na sangga sa napakaraming fake news, black propaganda, at pilit na pagwasak sa kredibilidad ko bilang isang tao at bilang isang leader. Hindi ako natinag, hindi ako sumuko. Lumaban ako dahil alam kong ang pinaglalaban ko at kakampi ko ang taong bayan. At dahil malalim ang aking pananampalataya, alam ko na ang lahat ng bagay kapag inilaan ay ipagkakaloob. Araw ng halalan, kasabay ng pagpatak ng ulan, pinawi ng langit ang lahat ng aking mga iniluha. Ipinagkaloob sa akin ang pinakamataas na boto para sa pangalawang punong lungsod
at bilang kauna-unang babae na maglilingkod na presiding officer ng Sangguniang Panglungsod ng Muntinlupa. Kaakibat ang malaking responsibilidad na pamunuan ang konseho ng ating Sangguniang Panglungsod 30 taon matapos na maging ganap na lungsod ang Muntinlupa, isang babae, isang ina, at isang bata na minsan nangarap ng magandang kinabukasan ang inyong bagong leader. Maigting ang pagpapahalaga ko sa tiwala at pagmamahal na ibinigay sa akin ng taong bayan. Maraming salamat po sa inyo. Ang Muntinlupa ay bayan na hinubog na ng panahon. Taglay ang maraming mga kwento ng pagbangon at tagumpay. Sa mahabang panahon ng pagsulong nito sa kaunlaran, naging bukas na ang mga Muntinlupeño sa maraming uri ng pagbabago. Ang landas na pinanday ng ating mga leader noon ay panahon naman upang timonin ng mga batang leader ngayon. Tayo naman ang binigyan ng pagkakataon na ipagtanggol ang dangal ng ating mga kababayan. Buhay ang diwa ng pagkakaisa sa mga Muntinlupeño na gawa nitong baguhin ang tradisyonal na kalakaran sa panahon ng politika at kampanya. Ngayon, pananatilihin nating nag-aalab ang diwa na ito. Magkaisa tayo para sa pagsusulong ng mga makabuluhan, makabago at magagandang mga ordinansa at resolusyon na maaaring bumago sa tatahakin na landas ng ating lungsod. Progresibo, maunlad, at hindi kailanman kakalimutan ang kapakanan ng ating kababayan. Iisa lamang ang ating lungsod, ito ang ating tahanan. Ito ang ipapamana natin sa ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Asahan ninyo na buo akong susuporta para sa pagsulong ng bisyon ng ating lungsod. Makikibahagi ako sa pagtupad sa 7K agenda ni Mayor Rufy Biazon na muling pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan upang maging ama ng ating lungsod. Tulad ng isang ina, gagabayan ko ang konsehong ito upang ganap na maisakatuparan ang ating mga sinumpaang tungkulin. Partikular akong kikilos at makikibahagi sa mga batas na maglalapat ng magaganda at mapapakinabangang programa para sa ating senior citizens, edukasyon at trabaho para sa mga kabataan, dekalidad na serbisyong pangkalusugan, lalo na sa ating sariling panglungsod na pagamutan, pangangalaga sa kalikasan, pagpapanatili sa kaayusan sa ating mga komunidad, at pagtiyak sa kahandaan na mabilis na nagbabagong panahon at klima. Isang bagay ang aking titiyakin bilang tagapangulo ng ating 11 City Council. Ang lahat ng mahalagang paksa at usapin sa silid na ito ay malalaman ng ating mga kababayan. Sa konsehong ito, hindi lamang naririnig, may boses at may partisipasyon ang taong bayan sa pagbalangkas ng ating mga gawain. Magiging tapat ako sa aking mga pangako. Inaasahan ko din na magiging iisa tayo at sasama-samang kikilos para tuparin ang ating panata na ating sinumpaan sa harap ng ating bayan, ng ating Diyos at ng ating sariling konsensya. Ang bawat salita na laman nito ay isa sa alang-alang ang pananagutan para sa ating mga kababayan. Ang ating mandato ay nagmula sa tiwalang ipinagkatiwala sa atin ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang sagradong boto. Kaya naman buong pagpapakumbaba na aking tatanggapin ang isang panibagong hamon. Ang tiyakin na ang tiwalang ito ay gagamitin para makatulong sa lahat ng sektor, sa lahat ng tao, at kailanman ito ay hinding-hindi aabusuhin. Alay ko ang aking paglilingkod sa taong bayan. Ang posisyon na ito ay isang misyon, serbisyong walang hinihinging kapalit, nakatuon sa pagpapaunlad ng mga komunidad at pagpapalakas sa ating mga mamamayan. Ang bagong yugto na ito ng aking buhay bilang isang lingkod bayan ay ilalaan ko ng may buong pagmamahal at walang anumang pasubali para sa bayan at para sa kinabukasan.
Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mabuhay ang 11th Sangguniang Panglungsod. Mabuhay ang lungsod ng Muntinlupa.